Hello, magandang umaga po sa lahat ng mga kapanood nito. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa Understanding the Kingdom of God, ay napag-aralan po natin that Jesus restored what Adam lost in the beginning. Kumbaga, si Jesus ang Adan sa panahon natin or sa panahon niya. Na kung ano yung ibinigay ng Diyos kay Adan, ang paghahari ng Diyos, ang pamamahala dito sa mundo, ang kaharian ng Diyos dito sa mundo, na nawala simula nung sila'y magkasala sa Diyos na kanilang hari, ay pinadala naman ang anak niyang, ang kanyang bugtong na anak upang i-restore ang lahat ng bagay. Amen po. Kaya nga po sinasabi sa Corinthians na si Adan ay human being, but si Jesus is a life-giving spirit, ang ikalawang Adan. So, we learned about Jesus only message he preached is the gospel of the kingdom. We learn about his principles in the kingdom and its function. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang topic po natin ay patungkol sa understanding kingdom laws and righteousness. Kumbaga, kung babalikan po natin ang Matthew 6:33, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa una, pinag-aralan po natin ang understanding the kingdom of God because ang sinabi po ni Jesus sa Matthew 6:33 is seek first his kingdom. And ngayon naman po ay ang laws and righteousness of God. Amen po. Pansumandali po tayong manalangin para tayo po ay kasihan ng banal na spirito upang anuman po yung mapag-aaralan po natin sa mga sandaling ito ay ang ating Ama sa Langit sa tulong ng ating Panginoong Yesus siyang mas lalong magpapaunawa sa atin at magbibigay ng revelasyon sa pag-aaralan natin sa mga sandaling ito. So tayo po ay manalangin. Ang nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord, na ibinigay mo upang matalakay ang mga bagay na ito na patungkol sa iyong kaharian, sa iyong righteousness, sa iyong mga batas, O Lord, na dapat ay ma-implement sa mundong ito, O God. Nang sa gayon, tuluyang muling makabalik sa iyong kaharian ang iyong mga anak, O God. Maraming salamat po. Patuloy ang paghingi namin sa banal na spirito na siyang sumama upang siya pong magpaliwanag at magturo sa amin ng katotohanan ito. Hallelujah. Father God, continue to bless everyone na makakapakinig, makakapanood ng video ito at buksan mo po ang kanilang kaisipan upang ang iyong revelasyon ay kanilang matanggap. At sa gayon sila man, Lord, ay makapasok at magkaroon ng interes upang makapasok sa iyong kaharian. Salamat po. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ayan po. So, ang title po natin is Understanding Kingdom Laws and Righteousness in Matthew 6:33. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sabi ko nga po kanina is sa unang topic po natin na understanding the kingdom of God ay tinalakay po natin kung ano yung pinapasik po ng ating Panginoong Jesus na dapat nating unahin, which is the kingdom of God. Nasa gayon, malaman natin kung ano ang function ng kanyang kaharian, kung paano po ito nag-work. Amen po. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay tatalakayin naman po natin ang laws and righteousness of the kingdom of God, na kung saan para matanggap po natin
or makamit po natin ang sinasabi dito na all these things shall be added unto you is for us to know His righteousness. Amen po. So what is righteousness? Sabi po dito, the quality of being morally or justifiable, and is from the discipline of law, not religion, and implies right positioning. So, ibig sabihin po, pag sinabing righteousness, tayo po ay naka-align in government authority or governing authority sa mga authority, which means kung ano yung batas na umiiral, tayo po dapat ay in-line doon sa mga nagpapatupad nito at sa batas na umiiral. Amen po. So, nakasunod po tayo ron. Yung pagiging makatuwiran sa mga umiiral na batas. Yan po. To be in align with authority. So, syempre, kung may authority nag-umiiral or meron kang mga gobyernong umiiral, ano ba ang dapat natin gawin? Dapat tayo ay susunod sa kanilang mga batas na ini-implementa, sa mga policies, sa mga rules and regulation, to be right in standing with authority. Sabi po dyan, to be in right relationship with authority. So yan po ang righteousness. To be legal or lawful alignment, to be correct standing with the laws or regulation, to fulfill the requirements of authority. Once again, hindi tayo magiging rebelde sa paningin ng batas. Amen po. So, righteousness describe the maintenance or right-aligned relationship with a governing authority so as of qualify for the right to receive government privileges. So, sa isang gobyerno na umiiral or sa isang bansa na may gobyerno, kung ikaw ay naka-align sa authority or ikaw ay isang righteous person or righteous citizen sa isang bansa, sumusunod ka sa bansa, so every privileges and benefits of this governing authority ay wala kang magiging problema para makuha ito. Sumusunod ka sa mga requirements na kailangan nila para makuha mo yung mga bagay-bagay. Or example, IDs or kung anumang bagay na kailangan po nila. And especially, hindi ka violators ng isang governing authority. Diba po? So, this is why Jesus emphasized the kingdom and the need to be righteous, so that you can receive all things added unto you. This includes all your physical needs, all your social needs, all your emotional needs, all your financial needs, and all your security needs. So, take note about the verses para magkaroon din po tayo ng time to read these verses. Amen po. So, napaka-importante po nito. So, sa Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also rejected you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. So, napaka-importante po nitong verses na ito. Ito po yung dahilan kung bakit maraming tao na destroy or nasisira ang buhay because of lack of knowledge. Kaya nga po, lagi ko pong pinagdidiinan dito na ano bang knowledge ang nawalang, ang nagkulang po sa atin. Ang tinutukoy po dyan ng ating Panginoon is you have ignored the law of your God. Amen po. So which
where, kumbaga, saan po natin ito makikita? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang batas, ng kanyang Biblia, kung saan nakasulat ang kanyang mga panuntunan na gusto po niyang mangyari sa bawat isa upang tayo po ay magkaroon ng prosperous and successful life here on earth. Amen po. So sabi nga po sa Matthew 5:17 to 20, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Therefore, anyone who set aside one of the least of these commands and teaches other accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." So, ibig sabihin po dyan, hindi po pumunta si Jesus dito para i-abolish ang law or the prophets. Pumunta siya rito para i-fulfill ang lahat ng mga nakasulat o sinulat po nila. Ayan po. So, ibig sabihin, until now, law of God is still accurate. Ibig sabihin, gumagana po siya. Amen po. So sabi nga po sa Joshua 1:8, "Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." So nandyan po pala sa book of the law, which is the Bible, ang sikreto para tayo ay magkaroon ng prosperous and successful life. Amen po. Ganyan ka-importante ang laws to be successful. We should obey the laws. So the principle of law and success. Number 1, success is predictable. Mapipredict natin ang success kung tayo po ay determinado to do things. Yung mga bagay na plan natin sa buhay, determinado tayong magawa ito ng tama. Amen po. So sa lahat ng bagay na gagawin po natin, ay magkakaroon tayo ng success. So number 2, failure is predictable. Mapipredict po natin ang failure kung mali-mali po yung ating mga ginagawa. Amen po. Na hindi po naka-abide or naka-inline sa batas ng Diyos. Amen po. And even sa batas ng tao, paano natin masasabing magpe-fail tayo na mapipredict natin ang failure? Eh kung nakita po natin na example sa drugs, di ba? Marami na tayong nakikitang, marami na tayong nakita na hindi po nag-success sa paggamit ng drugs, di ba? Sa paghit-hit ng sigarilyo, sa pag-inom ng alak, nakita na po natin yon. Or should we say na hindi po maganda sa katawan ang mga bagay na yun. So, once you take it, mapipredict mo na magpe-fail ang iyong body. Magpe-fail ang iyong future. Kasi kapag nalulun ka ron at na-addict ka sa mga bagay na ganon, di ba? Ano ba magiging resulta? Or sabihin na natin hindi ka nga gumagamit pero pusher ka naman. So anong end up nun? Maaring nag-success ka for 1, 2, 3, 4 hanggang 10, but in the end, babagsak at babagsak ka. Amen po.
So, life is designed for you to succeed. Sabi nga po sa Genesis 1:26, di ba? Let us make man in our image and our likeness and let them rule. Di ba? So, nilikha po tayo to rule. Amen po, all over the earth. To domain, ang tawag dyan, para pamahalaan po ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala po sa atin. So, ibig sabihin, para tayo ay mag-succeed dito sa mundong ito. Yun po ang original design ng God sa atin. So, every human wants to be successful. Lahat po tayo gusto po natin maging successful. Amen po. Sino po ba dito ang ayaw maging successful? 'Di ba wala? Ni even kahit naghihirap po tayo, nangangarap po tayo na umunlad ang ating pamumuhay. Amen po. So God is committed to your success. Ibinaba niya po ang kanyang mga batas para yan po ang gawin po natin. Amen po. Sa Genesis 2:17, ano pong sinabi niya po dyan? Sabi po dito, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So God is committed to your success. Kaya nga po, diyan pa lang sa Genesis chapter 2 verse 17 ay nagbaba na po siya ng batas na huwag mong kakainin ang bunga ng knowledge of good and evil kasi you will surely die. So para mag-success ka, huwag mong gagawin. Pero nung kinain po nila iyon, ang prutas na yon, nag-failed na po sila. So kaya nga po, failure is predictable. Pag lumabag ka sa batas, mapipredict mo na magpe-fail ka. Amen po. And also, success is predictable kasi binaba na ang law na hindi mo dapat gawin. Ito ay yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Na kapag patuloy mo siyang hindi ginagawa, nagsasucess ang buhay mo. Kasi sumusunod ka sa batas. So, kahit sabihin na natin mahirap tayo, pero dahil we are aligned with the governing authority, madali po nating nakukuha yung benefits or yung privileges na ibibigay or ibinibigay ng gobyerno sa atin. Amen po. So, your success is good for God. Number 7, success is built into creation. So you are designed to succeed. Amen po. So the secret of success is laws. Laws. So failure is not a mistake. It is a result ng ginawa mo. Amen po. Ng pagsuway mo. Yon. So success is not luck. It is a result. Hindi po luck ang success, kundi it is a result of doing things aligned with the governing authority. Sa pagsunod po natin sa nakasulat sa Biblia. So, nagkakaroon tayo ng success. So, after you enter the kingdom of a country, you must learn the laws. Diba po? So, halimbawa, papasok ka sa isang bansa at gusto mong mag-migrate. Kailangan nating matutunan ang batas doon. Diba? If you become a citizen of the country, your first obligation is to learn the law of that country, which means that you submit to the constitutional standard of that nation to enjoy the promises, benefits of the country. So yun po ang secret of success. You cannot enter God's kingdom and violate God's law and expect God's favor. So hindi pa pwede yun. Papasok tayo sa kaharian ng Diyos, tapos magbabiolate tayo sa mga batas niya.
So, wag po tayong mag-expect ng God's favor. So, number 9, laws were given to guarantee success. Our success is determined on how we obey the laws. Amen po. So, napaka-importante po nun. The priority of laws. The most important knowledge on earth is the knowledge of law. Amen po. Napaka-importante po niyan. The reason why we read Bible is not for devotion. We read it to learn the law of God. So, nagbabasa tayo nun para matutunan po natin ang batas ng Diyos. Devotion did not protect us from failure. Obedience to law protect us from failure. Amen po. Yan nga po sabi dyan sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. So, malinaw po dyan. Magkakaroon ka lang ng prosperous and successful life when you always meditate or keep the book of the law and meditate it day and night. Amen po. Meditate means think deeply about